Sinisi ng Russia ang Ukraine sa drone attack na nagdulot ng malaking sunog sa oil depot malapit sa Black Sea Resort ng Sochi. Noong hating gabi ng Setyembre 12, 2025, tahimik na naghintay ang mga Russian fleet tanker para mag-load ng milyon-milyong bariles ng langis. Hindi nila alam na may nakatutok na pala sa kanila. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Makalipas ang ilang sandali, umatake ang mga Ukrainian drones sa himpapawid ng Russia. Alam ng mga Ruso ang mga target at isa-isa nila itong winasak gamit ang air defense. Para sa Russia, perpekto ang depensa nila. Para sa Ukraine, isa lang itong unang sakripisyo ng pawn sa chessboard. Isang sakripisyo na napakagaling ng pagkakaplano kaya naging case study ito. Hindi dahil sa panalo nila, kundi sa sobrang brutal ng laro. May mga tao na magagalit at pipigilan itong mabunyag gamit ang algorithm. Maliban na lang kung lalaban ka sa pamamagitan ng pag-click sa like button. Noong Setyembre 12:12:25 ng madaling araw, dalawang malalaking oil tanker ng Shadow Fleet ang nakadaong sa Primorsk Oil Port sa baybayin ng Baltic. Nagkakarga ng milyon-milyong bariles ng krudo. Daan-daang milya sa timog. May nakita ang mga Russian radar operator na ikinagulat nila. Sa Nevo-ETS's IM Long Range Very High Frequency Display, may lumitaw na higit 70 kakaiba at hindi matukoy na mababang radar cross-sectional signal. Palihim at mabilis na tumungo sa himpapawid ng Russia. Umabot sa halos 1,000 kilometro ang pormasyon at may dalang higit 3 toneladang mataas na eksplosibo. Sa Leningrad Oblast Air Defense Command Center, namataan ng 71N-6E Big Bird ang grupo. Umaling-awngaw ang sirena at nag-alerto ang Air Defense Network. Pero hindi pa nag-aalala ang mga commander ng Moscow. Pinaghandaan nila ang sandaling ito gamit ang kanilang 3-layer A2 AD Defense Shield. Para kay Gravestone, 72N-6E. Nag-lock ng target ang engagement radar ng S-400 batteries. Nagpaputok ang mga Pantsir S-1 system ng kambal na 30M, 2 at 38M na balala na lumikha ng pader ng bakal at apoy. Para sa mga nakakita, parang perpektong depensa ng Rusya ito. Pero isa pala itong sinadyang panlilin lang. Akala ng Rusya na ang mga drone ay papunta sa kanilang shadow ship, mga tanker na may milyon-milyong bariles ng krudo sa Primorsk. Mahalaga ang mga barkong iyon. Hindi lang tanker, kundi bahagi ng shadow fleet ng Moscow. Gulugod ng pag-export ng langis ng Rusya. Dahil sa mga parusa, hindi basta-basta makadaan ang mga barko ng langis ng Rusya sa Black Sea at Baltic Sea. At dahil dito, umaasa ang mga kumpanyang Ruso sa shadow ships para maitago ang kanilang pagkakakilanlan. Ang Shadow Fleet ay binubuo ng luma at di maayos na tanker, may peking bandila, tagong may-ari, at palaging nagpapalit ng rehistro. Madalas nilang pinapatay ang automatic identification system trackers at gumagawa ng delikadong ship-to-ship transfers para itago ang tunay na pinagmulan ng langis ng Rusya. Simple ang misyon nila, iwasan ang parusa ng kanluran at maghatid ng krudo sa gitna at timog Asya. Magbubulag-bulagan ang kanilang mamimili. Mahalaga para sa Kremlin na maprotektahan ang mga barkong ito. Langis pa rin ang pangunahing kita ng Russia. At kung wala ang mga lihim na operasyong ito, mahihirapan ang Moscow pondohan ang digmaan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging alerto ang Russia sa pagprotekta ng kanilang langis dahil ang mga sugat ng nakaraan ay labis na bumabagabag sa kanila. Hindi ito ang unang beses na tinarget ng Ukraine ang fleet. Noong Hunyo 27, isang tanker na konektado sa Russia na tinatawag na Vilamura, na bahagi ng Shadow Fleet, ang nyanig ng isang pagsabog sa Mediterranean Sea. Ayon sa kumpirmasyon ng militar na intelihensya ng Ukraine, sumabog ang pagsabog sa engine room habang may kargang mahigit 1,000,000 barrels ng krudong langis ang barko. Ang Vilamura, barkong Marshall Islands na itinayo noong 2000 at 11 ay paulit-ulit na namataang nagdadala ng langis mula sa mga pantalan ng Russia gaya ng Yuzh, Luga at Novorossiysk. Nasira at hindi na makakilos, ito ay hinila papuntang Greece para sa inspeksyon. Hindi ito isang hiwalay na insidente. Noong kalagitnaan ng 2025, kinumpirma ng mga consultant
na hindi bababa sa 5 Shadow Fleet tank ang nasabugan o nasabotahe. May ilang may-ari na nagpadala ng diver at underwater drone para siyasatin ang barko laban sa mina. Inihanda nito ang entablado para sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ng hating gabi ng Setyembre, 12 mahigit 70 drone ang sabay-sabay lumitaw sa mga radar ng Russia sa Primorsk. Nataranta ang mga komandante. Naniniwala silang direktang pagsalakay sa kanilang hukbong dagat ito. Hindi simpleng pag-atake ang mga tanker ng Shadow Fleet sa Primorsk. Pero ang hindi nila alam, mas komplikado, mas eksakto, at mas nakapipinsala pa ang plano ng Ukraine kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lang barko ang target ng Ukraine, kundi ang saktan ang pangunahing pinagkukunan ng ekonomiya ng Russia. Sunod-sunod na mga pain ang itinulak patungo sa mga baryo at distrito sa Leningrad, Oblast at St. Petersburg at iba pang mga lungsod. Inilayo ang S-400 mula sa Primorsk at mga infrastruktura ng langis at gas na nagpapalakas sa pondo ng digmaan ng Russia. Isipin mo, kapag tinamaan ang mga refinery, fractionation at liquefied natural gas terminal, bababa ng malaki ang export ng Russia. Handa na ang chessboard. Umabot sa 70 drone ang pinakawalan sa gabi. Labas, sa swarm, kalahati ay murang disposable drones. Pane na gawa sa plywood, mababa ang radar signature, dinisenyo para makita at pabagsakin. Ang 40 na natira siya ang naging pangunahing puwersa nila. 15. UJ-26 Boeber ERS, mga extended range kamikaze platform na napili para sa one-way na biyahe na 1,000 kilometro na may 40 kilogram warhead. Ang mga electronic warfare escort na kilala bilang Banshee 7 ay walang dalang pampasabog. Bawat drone sa grupong ito ay may kasamang jammer at dagdag na mga antena. Mission nila ay guluhin ang Russian fire control system at radar para bigyang daan ang kamikaze bomber drone sa mga target. Mukhang normal lang ang pag-atake, pero napilitan ang S-400 at Panzer na gumamit ng missiles at lock dahil sa mga murang drone. Nalusutan ng totoong strike package ang mga butas na iniwan nila. Nang malaman ng mga komandante na nabitag na sila, papalapit na sa Primorsk ang assassination squad ng mga binagong bomber. Maliit, tahimik, at nakamamatay. Handa silang atakihin ang lifeline ng enerhiya ng Rusya. Hindi kayang maabot ng karaniwang bomber drone ang mga target. Pero iba ito. Tanging ang extended range na mga variant na nilagyan ng dagdag na tangke, ng gasolina at inangkop na makina at software ang kayang tapusin ang 1,000 kilometrong one-way na paglipad na may dalang 40 kilogram na warhead. Kamakailan lang nagkaroon ng teknolohiya mula United States. Epektibo silang naging mga plataporma ng kamikaze na in-upgrade para sa matapang na pagsalakay. May katulad na solusyon na dinevelop para sa electronic warfare. Escort Banshee 7 drone gamit ang parehong long-range airframe. Nilagyan ng advanced jamming pods at extra antena imbes na pampasabog. Simple lang ang misyon nila. I-escort ang bombers sa 1,000 kilometrong biyahe at bulagin ang depensa sa daranan. Ang AQ-400 site ang pinili bilang pain dahil dito. Dahil gawa sa plywood, naging mababa ang radar signature nito at mabilis at murang gawin. Daan-daang murang drone ang kailangan at ginawa nila para sa saturation attack. Sa mga unang oras, lumipad sila ng may ganap na katahimikan sa radyo, dumidikit sa mga ilog at kakahuyan. Ginagabayan ng mga preloaded na digital terrain maps para malampasan ang pangunahing radar coverage ng Russia sa navigasyon, endurance at electronic warfare. Dapat mag-operate ang bawat technical na bahagi ng may halos military na katumpakan. Malaking pagsubok ito para sa autonomous navigation systems ng bawat drone. May ilan sa kanila na nawala dahil sa matinding lipad, bumangga sa lupa, o natalo ng technical na aberya. At tinanggap na ang mga pagkaluging ito mula pa noon. Pagkatawid nila sa hangganan ng Russia, nagbago na ang mga patakaran ng laro. Hindi na nila kailangang magtago. Kailangan na nilang mag-manage. Nang magising ang depensa sa himpapawid ng Russia, tumugon ito gaya ng inaasahan ng Ukraine. Ang 71 N6E Big Bird ay nakakita ng malaking kalat-kalat na kumpol mula daan-daang kilometro at inuna ito ayon sa disenyo. Nagpasya siya.
Ang 35 AQ, 400 scythes pinakamalaking banta, ay mabilis na lumalapit sa St. Petersburg. Sa mga nakamasid sa scope, perpektong depensa ito. At iyon ang layunin ng Ukraine. Habang abala ang S-400 at Pantsir sa mga Pain, 40 drone ang nagkalat sa Leningrad Oblast, naglalaro ng taguan sa pagitan ng Pantsir at Buk systems. Malapit sa Volosovsky, nalak ng Pantsir S-1 ang mababang lipad na UJ. 26 Weber gamit ang isa S-21E tracking radar nito. Pero ang hindi alam ng mga Ruso ay may paparating ng Banshee 7. Isang drone mula Britanya na inangkop ng Ukrainian bilang one-way electronic warfare platform. Na-detect ng Banshee ang Panzer X-Band at nagpakawala ito ng napakalakas na jamming wave kaya pumuti ang screen ng operator. Nabali ang kandado. Nagbuga ng apoy ang kambal na 38M 30mm na kanyon sa gabi, pero nakalusot na at nawala si Bober. Ulit-ulit ang ritmo na yun buong gabi. Mga sabay-sabay na pagpapakawala ng misil at putok ng kanyon na sumira sa 12 ng drone. Patuloy pa rin ang dating ng mga drone group na gustong pabagsakin ang mga refineria. Matitigas ang ulo at galit ang mga Ruso. Pinabagsak nila ang tatlong drone sa paligid ng Leningrad. Ngunit karamihan ng pagkawala ay planado. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Kada bagsak ng unmanned aerial vehicle may panandaliang bulag na parte na agad sinasamantala ng kasunod. Bawat drone na bumagsak ay lumikha ng bagong puwang. Isang panandaliang bulag na bahagi sa depensa sa himpapawid at nagbukas ng pinto para makalusot ang isa pa. Dahil sa depensa nilang may butas, nakalusot ang 7 espesyal na UJ, 26 Bober, extended range drones na assassination squad sa pangunahing linya. Maliit ngunit nakamamatay, bawat isa ay may 40 kilogram na armor-piercing warhead, parang surgical scalpel na panputol sa ekonomikong lifeline ng Rusya. Naghiwa-hiwalay sa 2 grupo ang 7 Bober at sinimulan ang huling pag-atake sa daungan. 3 sa kanila ang nagtungo sa sentro ng pasilidad, ang pumping station. Natamaan ng mga misil ng Panzer ang isa sa 3. Dahilan para ito ay bumagsak ilang daang metro lang mula sa target nito. Ngunit ang natitirang 2 ay nagpatuloy pa rin. Ang una, na may dalang TBG-PTV thermoenergetic warhead, ay sumalpok sa pangunahing gusali ng kontrol ng istasyon. Nilamon ng pagsabog ang hangin sa loob na nagdulot ng pressure wave na pumunit sa mga pader palabas. Pagkalipas ng ilang segundo, tinamaan ng pangalawang Weber ang pipeline, napunit ang manifold at sumabog. Tuluyang naputol ang lifeline ng daungan. Kasabay nito, 4 na Bober ang nag-lock sa 2 tanker sa pier. 2 ay lumiko sa barkong kusto. Tumama ang drone sa ilalim ng tulay at sinira ang elektronikong gamit ng barko. Ang kasunod na drone ay tumama sa tangke ng kargamento. Nagdulot ng mabilis na apoy na hindi agad na kontrol. Eksakto at mapaminsala ang mga pag-atake. 2 magkaparehong pag-atake. Isang drone sa silid ng makina. Isa pa sa loading manifold. 4 sa mga unmanned aerial vehicle ang tumama sa 2 Afromax-class tanker ng mga shadow ship, Kusto at Kayun. Ang kusto ng Solstice Corporation ay may deadweight tonnage na 115,000. Ang Kayun ng Axeronics Limited ay 110,000 deadweight tonnage ang bigat. Pareho silang nasa listahan ng kahina-hinalang bandila sa Maritime Register at Insurance Market at parehong nasa loading line noong inatake. Matapos ang pagkakarga, nagsimula ang sunog na nagdulot ng estratehikong epekto. Hindi lang militar, hindi lang storage tank ang tinamaan ng drone, kundi pati ang puso ng shipping station. Pero hindi pa tapos ang pinsala. Matapos ang 42 segundo mula sa unang pagsabog, nasundan agad ng isa pa at bumagsak ang pumping station number 2 ng Primorsk Port. Ang ikatlong drone ay sumira sa itaas na bahagi ng harapan ng control center ng Pantalan. Nagkaroon ng emergency shutdown dahil sa short circuit, ngunit hindi ito natuloy dahil naapektuhan pati ang ubod ng energy control system. 2 drone pa ang sumira sa loading arm sa likod ng tanker. Nasunog ang barkong Kusto at tumagas ang gasolina mula Kayun. Nasira ng ika-6 at ika-7 drone ang mga pump valve. Matapos ang mga tama, hindi na makontrol ang inferno. Naglaho ang Primorsk at naging parang impyerno ang daungan sa ilang minuto. 2 napakalaking nasusunog na tanker.
isang wasak na pumping station, at winasak ng mga infrastruktura. Matapos ang ilang oras, sinabi ng Russian Defense Ministry na 221 Ukrainian drone ang napabagsak at lahat ng pag-atake ay napigilan. Walang saysay ang mga numerong iyon kumpara sa satellite imagery mula sa Primorsk. Bilyon-bilyong dolyar ang pinsala. Hindi maikakaila. Mahirap ang mga target na ito. Ang Primorsk pa lang ay halos 20% na ng seaborne oil exports ng Russia. Ang mga Aframax class na tanker may kapasidad na 7,000 bariles bawat isa ay bahagi ng shadow fleet na ginagamit para iwasan ng parusa. Ang Primorsk ay nagpapadala ng halos 15 bilyong oil export taon-taon na may 1 milyong bariles kada araw. Ang pag-atake ay nagbanta ng araw-araw na pagkawalan ng kita na nasa pagitan ng 70 hanggang 80 milyong dolyar. Malaki ang pagkalugi ng Rusya matapos ang pag-atake at kumalat ang kaguluhan sa dalampasigan. Inilunsad ng Pulkovo Airport sa St. Petersburg ang contingency plan nila. 11 eroplano ang inilihis matapos sabay-sabay lusubin ng mga unmanned aerial vehicle na nagdulot ng krisis sa civil at military air traffic control. Nagpatupad agad ng safety procedure ang radar at tore, kaya nagkaaberya sa operasyon. Ang datos mula Leningrad, wreckage, bumabagsak na debris, at satellite imagery ay ipinadala sa mga ahensya ng Estado. Technical, nakamit ng long-range swarm ng Ukraine ang 3 mahalagang layunin. Una, tinanggal nito ang mga makabuluhang pagkakamali sa pagkalkula ng distansya gamit ang mga extended range na plataporma. Pangalawa, 2 uri ng unmanned aerial vehicle ang ginamit para linlangin ang Russian sensors. Murang AQ-type plywood na pane para gumawa ng maling bakas, at matibay na Bobber extended range strike drones sa delikadong gawain. Pangatlo, ang mga Banshee 7 electronic warfare escort ay hindi kailangang tuluyang bulagin ang mga radar. Kailangan nilang magpakalat ng maraming maling target at guluhin ang mga decision maker para hindi matukoy ng mga operator ang tunay na banta. Mga piyesa mula sa paligid ng Usmino. Ipinakita ni Pokovskoy ang carrier frame na may navigation software bilang patunay na lumipad ang Ukraine hindi lang para umatake, kundi para manlinlang. Kinumpirma ng social media photos ang lumalawak na sunog na nakita na sa satellite, kaya naglabas ng opisyal na pahayag base sa ebidensya. Sa kabila ng matitinding depensa, naroon ang ika-6 na pinagsamang sandatahang lakas, unit ng hukbo, independiyenteng motorisadong division, punong himpilan ng Baltic Fleet, at artilleria at rocket units sa Luga Line, air defense grid sa Lomonosov at C-2 backbone na dumadaan sa Gachina at Pushkin. Ang 3 taong pagsunod sa pamilyar na modelo ng banta ay nagdulot ng bulag na bahagi sa defensive mindset. Nakaposisyon palabas ang karamihan ng unit, handa sa atake mula kanluran, hindi mula sa 1,000 kilometrong paglapit mula timog. Ang shift change, kaunting pagkaantala at coastal patrol, at sabay na pagtaas ng C-bands ay nagdulot ng mapagpasyang pagkakataon. Lumilipad ng mababa at pumapasok sa paningin ng mga antena sa huling sandali, napilitang magmadali kahit ang mga high-end na sistema tulad ng S-400. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Isa lamang ito sa maraming sugat na idinulot ng Ukraine sa Rusya. Maagang ika-13 ng Setyembre, nasunog ang Bashnev-Novoil Refinery sa Ufa, Bashkortostan, Rusya, at sangkot ang militar na intelihensya ng Ukraine. Tinanggap ko ng HUR ang responsibilidad. Hindi lang ito ordinaryong refinery. Ang Bashnev-Novoil ay isa sa pinakamalaking oil processing complex sa Rusya at mahalagang sentro ng supply sa loob at labas ng bansa. Ang pagtama rito ay pagputol sa pangunahing ugat ng ekonomiyang pandigma ng Rusya. At ang lokasyon nito ay nagdulot ng pagkabigla sa pamunuan ng Moscow. Ang UFA ay nasa 1,000 at 500 kilometro o 900 at 32 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Baka alam mo na kung bakit ito mahalaga. Hanggang ngayon, pati mga general ng Russia ay naniniwalang hindi mararating ang Bakuristan. Napakalayo sa silangan at malalim sa federasyon. Pero pinatunayan ng mga drone ng Ukraine na mali sila. Inilarawan ng mga saksi ang malalakas na pagsabog at apoy habang nagmamadali ang emergency services ng ilang oras. Pero hindi pa doon tumigil ang Ukraine. Ang susunod nitong target ay ang Kidashi Oil Refinery, mas kilala bilang Kinev. Matatagpuan ito sa loob ng rehiyon ng Leningrad, mga 100 kilometro o 62 milya timog silangan ng St. Petersburg. Hindi ordinaryong planta ang Kinev at hindi rin karaniwang target ang Kidoshi Refinery.
Isa ito sa dalawang pinakamalaking oil refinery sa Russia, katapat lang ng Ryazan facility at pag-aari ng Sugut Neftogas. Kayang magproseso ng Kidashi ng 20 milyong toneladang krudo kada taon o 355,000 barrels kada araw na 64% ng refining capacity ng Russia. Hinahawakan ng Deep Conversion Unit ang 40% ng produksyon ng planta pundasyon ng petrolyong ekonomiya ng Moscow. Magdamag, muling nagliparan ang mga drone ng Ukraine sa kalangitan ng Russia. Umabot ang kanilang mga ruta ng paglipad hanggang sa kaibuturan ng Leningrad Oblast. Nag-activate ang mga air defense ng Russia at nagpadala ng mga interceptor na mabilis na lumipad sa himpapawid. Na-intercept nila ang mga drone, pero natalo pa rin sila. Kahit ang matagumpay na pag-intercept ay may nakatagong kapalit. Bumagsak sa loob ng refinery ang nagliliyab na labi ng mga napabagsak na drone at umakyat ang apoy sa gabi. Sa isang iglap, maaaring mawala ang isa sa pinakamahalagang enerhiya ng Rusya sa isang atake. Nag-post si Gobernador Alexander Dorodenko sa Telegram matapos ang ilang oras. At tiniyak na naapula ang apoy, walang nasawi at kontrolado na ang sitwasyon. Pero mas mahirap itago ang totoo. Ayon sa mga source mula sa industriya, isa sa mga pangunahing unit ng Kidashi ang napahinto sa operasyon at inaasahang aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan ang pagkukumpuni. Bawat araw na di gumagana ang planta ay katumbas ng milyong nawalang produksyon at bilyong nabawasang kumpiyansa. Sira ang simbolismo nito. Matapos pahinain ang Primorsk, export gateway ng Russia, ipinakita ng Ukraine na kaya nitong tamaan ang industrial na puso ng Russian refining network, mahigit 800 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ngayon alam natin na ang langis ang lifeline ng Russia, pero maaring natuklasan at winasak ng Ukraine ang isa pang mahalagang lifeline. Pagkatapos masunog ang Primorsk at magliyab ang Kirashi, isang bagong atake ang nagpalawak ng saklaw. Inanunsyo ng mambabatas ng Ukraine na tinamaan ng drone ang Metafrax Chemicals Plant sa Guboka, isa sa pinakamalaking gumagawa ng methanol sa Russia. Ang target ay estratehiko. Noong 2023, binuksan ng Metafrax ang bagong ammonia-urea melamine. Ammonia-urea-melamine. Complex na nakagawa ng higit 3,000 toneladang ammonia sa unang 8 buwan. Mahalaga ang ammonia sa paggawa ng pataba, pampasabog, at bilang industrial na gulugod ng Russia. Ang planta ay may international na parusa, pero sa loob ng Russia, nananatili itong haligi ng agrikultura at industriya ng chemical. Kamangha-mangha ang lokasyon. Ang Gubaka ay matatagpuan sa kabundukan ng Ural, halos 2,000 kilometro o mga 1,000 at 200 milya mula Kiev at 1,700 kilometro o mga 1,000 milya silangan ng Moscow. Pinapakita ng drone attacks ng Ukraine ang abot na hindi inaasahan ng Moscow. Sinabi ng mga opisyal ng Russia na debris lang ang nagdulot ng kaunting pinsala pero malinaw ang mensahe. Walang pasilidad. Kahit gaano pa kalalim sa loob ng Russia, lampas sa abot ng mga atake ng Ukraine, maaaring magtago ang Russia pero hindi titigil ang Ukraine sa pagtutok sa sektor ng enerhiya nito. Malamang na mas marami pang pinsala ang makita natin sa hinaharap. Dagdag na pag-atake sa refinery, malalaking pinsala sa Shadow Fleet. At tumitinding presyon sa mga pangunahing pinagmumulan ng pondo ng war machine ng Moscow. Habang naglalagablab ang mga oil port sa Baltic Coast, nasusunog ang mga refinery malapit sa St. Petersburg. At ngayon pati mga planta ng chemical sa Urals ay tinamaan. Ginagawang malinaw ng Ukraine ang kanilang bagong estratehiya. Hindi lang tinatarget ang militar ng Russia, kundi pati na rin ang mismong pundasyon ng ekonomiyang pandigma ng Russia. Ayon sa ulat, bumaba sa pinakamababa mula Abril 2000 at 22 ang kapasidad ng pagre-refine ng langis ng Russia. Sa mas mababa sa 5 milyong bariles kada araw dahil sa tuloy-tuloy na drone attack ng Ukraine. Dahil sa mga pag-atake, inuna ng Russia ang sariling pangangailangan sa gasolina kaysa export. Kaya bumaba ng halos 20% ang padala ng gasolina mula sa mga pantalan kumpara sa nakaraang taon. Noong unang Setyembre, lumala ang abala dahil sa pinsala sa pantalan ng Primorsk, mahalagang sentro ng pag-export. Dahil dito, tinaasan ng Moscow ng 11% ang plano nitong pag-export ng krudo sa kanlurang pantalan
para mabawi ang pagkalugi. Lalong lumalala ang pinsalang pinansyal, sabi ng oilprice.com. Posibleng bumaba ng 23% ang kita ng Russia sa langis at gas ngayong Setyembre kumpara noong 2024 dahil ito sa mas mahina ang presyo ng krudo at mas malakas na ruble. Lahat ng pinsalang ito ay sana naiwasan, pero pinili ng Russia ang kabaliktaran. Sinubukan ng Europa at United States na pigilan ang digmaan sa Ukraine, pero ayaw tumigil ni Putin. Personal na nakipagkita si Pangulong Donald Trump kay Putin sa Alaska, ngunit nabigo rin ito. At isa sa pinakamalaking dahilan ng kayabangan ni Putin at ng hindi pagsuko ng Russia ay ang kanilang langis at gas. Nagpatupad ng parusa sa langis at gas ng Russia, ang kanluran at United States para pabagsakin ang ekonomiya. Ngunit nalampasan ito ng Russia. Pangalawa ang Russia sa pinakamalaking tagaluwas ng langis at kilala na napupunta sa kanilang militar at pag-atake sa Ukraine ang pera mula sa langis at gas. Kahit pagkatapos ng mga parusa, nagawa pa ring makapagbenta ng sapat na langis ng Russia sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas mababang presyo. Sa unang 7 buwan ng 2025 $69 bilyon na halaga ng langis ang nabenta ng Russia. Bagamat 19% itong mas mababa kaysa noong nakaraang taon, sapat pa rin ito para sa pamahalaan. Alam ng Ukraine na habang may kontrol sa langis ang Russia, kaya nitong pondohan ang digmaan dahil sa matibay nitong ekonomiya. Kaya ngayong pagkakataon, nagpasya ang militar ng Ukraine na tamaan ang Russia sa bahagi kung saan maaari nila itong masaktan ng husto. Hindi ito bagong estratehiya. Pero ngayon ito na ang pangunahing layunin ng militar ng Ukraine. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, pagsapit ng Hunyo 2025 ang shadow fleet ng Russia ay lumobo na sa halos 1,000 na luma at lipas na barko na may pinagsamang deadweight capacity na higit sa 100 milyong tonelada. Isang lihim na network ito na nilikha para suportahan ang pondo ng digmaan ng Moscow at ngayon ay target na ng Ukraine. 2 araw bago ang Setyembre 10, na pag-atake muling tumama ang militar na intelihensya ng Ukraine, HUR sa Dagat Itim. Tinamaan ng drone ng Ukraine ang Project MPS V707 barko ng Russian Black Sea Fleet habang nagpapatrolya ito malapit sa Novorossiysk Bay sa Krasnodar Krai. Hindi ito isang shadow ship sa pagkakataong ito, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Ang 60 milyong Project MPS V07 na barko ay natatangi at espesyal sa fleet ng Russia. Sa 43 buwan mula nang lumawak ang digmaan ng Russia sa Ukraine, halos 1/4 ng 36 na barkong pandigma ng Russian Black Sea Fleet ay nawasak o nakuha ng puwersa ng Ukraine. Pinaka kapansin-pansin, winasak ang cruiser na Moskova ng 2 Ukrainian Neptune anti-ship missiles noong Abril 2022. Ang pag-atake ay eksakto. Pinalipad ng mga Ukrainian operator ang isang lokal na ginawang aerial drone diretso sa tulay ng barko, kung saan nakapokus ang mga electronic intelligence system ng barko. Ang epekto nito ay nagpatigil sa operasyon ng barko at napilitan ang Russia na ipadala ito para sa magastos na pagkukumpuni. Ayon sa mga bukas na mapagkukunan, may 5 operational na Project MPS V7 salvage ships ang Russia. At ang ika-6 ay kasalukuyang ginagawa pa. Ayon sa HUR, ang barkong tinarget sa atake ay nakomisyon noong 2015, ngunit hindi nila ibinunyag ang pangalan nito. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $10 milyong at mahalaga sa reconnaissance, pagsagip at suporta sa fleet. Ang pagkawala kahit isa lang ay nagdulot ng dagdag na pahirap sa nanghihinang presensya ng hukbong dagat ng Russia sa Black Sea. Naglabas ang HUR ng black and white footage ng pag-atake bilang kumpirmasyon. Kasama rito ang punong barko ng Russian Black Sea Fleet na naihatid noong 2015 at nakarehistro sa Novorossiysk. Ipinakita ng tracking data na huling nakita ito sa Barents Sea ilang buwan na ang nakalipas, na nagpapakita ng lawak ng deployment ng mga barkong ito. Ang Setyembre 10 na pag-atake ay hindi lang simboliko kundi estratehiko rin. Pinahina ng Ukraine ang kakayahan ng Russia sa pagpapatrolya at pag-ayos sa Black Sea sa pamamagitan ng pagparalisa sa barkong sumusuporta ng fleet nito. Habang nilulusutan ng Russia ang kanluran, mas nagiging matalino ang kanluran. Mas epektibo na ngayon ang Ukraine, Europa at United States sa pagtukoy sa shadow fleet ng Russia at mga kumpanyang kasangkot at pinaigting ang parusa. Nagpanukala ang Ukraine ng bagong parusa para dagdagan ang presyur sa ekonomiya ng Moscow. Kasama dito ang aksyon laban sa 400 barko shadow ships at mas mahigpit na restriksyon sa oil trade. Ayon sa The Gaze, kinumpirma ni Andrei Yanmark, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine,
ang mga bagong parusa. Matagal nang pinatawan ng United Kingdom ng parusa ang shadow ships ng Russia at ngayon ay may 70 pangbarkong nadagdag na tinukoy ng Britanya na nagdadala ng langis ng Russia. Kasama sa pakete ang 30 kumpanya at individual na konektado sa pagbibigay ng gamit sa militar ng Russia, kabilang ang mga kumpanyang mula China at Turkey. Tanging panahon lang ang magsasabi kung mapapahina ng estratehiya ng Ukraine ang ekonomiya ng langis ng Russia at magdudulot ito ng kapayapaan o lalong digmaan sa Moscow. Dagdag pa, kakabigay lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, dahil kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya nakikita mo sa homepage mo ang mga video na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na ring magsimula ng YouTube channel o isang faceless na channel, ngayon ang tamang panahon para gawin iyon. Araw-araw, milyon-milyong piso ang binabayaran ng YouTube sa creators at mas pinopromote na nila ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Alam kong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang channel. At madalas din kaming makatanggap ng mga tanong sa email mula sa inyo. At kaya napagdesisyonan namin ni Kadas. Desisyonan naming ilagay lahat ng aming mga payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa card na makikita mo sa iyong screen.